Rosita's POV. Ayaw na ayaw ko nang mangyari ulit ito ha. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Pwede kitang samahan kung gusto mo mag-day off. Alam mo ba na sobrang nag-alala ko kanina nung nalaman ko na lumabas ka nga daw at sumama kay Lani? Seryosong wika niya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapakagat sa sarili kong labi. Nag-uumpisa na naman siyang manermon. Stop biting your lips kung hindi akong kakagat niyan. Saway niya na naman sa akin. Bigla tuloy akong napaayos sa pag-upo at bahagyang lumayo sa kanya. Baka kasi totohanin niya ang sinasabi eh. Hindi na matatawag na day off kapag sasama ka sa akin tuwing mag-o-off ako. At saka akala ko ba galit kayo sa akin? Bakit niyo ako hinahanap? Sagot ko naman sa kanya. Bahala ka na kung ano man ang gusto mong isipin. Basta yan ang gusto ko. Kahit na binasted mo ko kanina, hindi pa rin ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi na natuloy pa ang sasabihin niya nang kaagad kong takpan ng bibig niya. Napansin ko pang pagkagulat niya kaya naman kaagad ko siyang binulungan. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mang Jobert. Baka isipin noong tao. Nilalandi mo ko eh. Mahinang wika ko. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong kamay niya sa likuran ko. Haplos iyon doon. At takmang lalayo na sana ako sa kanya nang maramdaman ko ang malakas nitong pagkabig sa akin. Halos mapasubsob na tuloy ako sa kanya at parang gusto ko ng pagpawisan ng malapot dahil sa pwesto namin ngayon. Magkadikit na kasi ang aming mga katawan at halos magkaamuyan na din kami ng hininga dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Bigla din tuloy ako na-conscious sa amoy ko. Amoy araw at usok ako at baka madiri sa akin si Sir Carson. Wala akong pakialam kung marinig naman or malaman ng lahat na mahal kita. Itong tandaan mo sweetheart, akin ka lang at walang pwedeng maglayo sa'yo ng kahit sino sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin at palalambutin ko yung bato mong puso hanggang sa mahalin mo din ako. Pabulong na bigkas niya sa punong tenga ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Kung alam niya lang, hindi na kailangan panturuan niya kung mahalin siya dahil matagal na siyang nakatatak sa puso't isipan ko. Oo na, sige na. Mahal mo na ako, pero ayaw pa rin kitang sagutin no. Gusto ko maligaw ka na muna para naman malaman ko din kung seryoso ka ba talaga sa akin or hindi. Sagot ko sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi nito sabay tango. Okay, fine, sabi mo eh. Pero 1 week lang ha. After a week, kailangan mo na akong sagutin. At gusto ko oo ang isasagot mo. Demanding na sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. At siya pa talagang nakdakda ng araw kung kailan ko siya sasagutin. Grabe talagang Carson na to. Ang kapal ng muka, ang lakas ng topak. Saka sa loob ng 1 linggong yan, dapat magkadikit na tayo nakahiga sa kama. Katulad kagabi, mas napapasarap ang tulog ko kapag ganoon. Muling wika nito, kaagad naman ako napangiwi. Request na naman? Kailan ba siya maubusan ng request? Hindi mangyayari ang iniisip mo dahil simula mamayang gabi i-request ko na kay madam. Nasa servant's quarter na ako matutulog. Matamis ng iting sagot ko sa kanya para sana inisin siya at hindi naman ako nabigo. Muling nagsalubong ang kilay niya habang titig na titig sa akin. Hindi ako papayag. Sa kwarto ka matutulog sa ayaw at sa gusto mo. Galit na naman ang boses na bigkas niya. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiwi dahil napalakas na naman ang boses niya. Tsak na narinig yon ni Mang Jobert dahil parang napansin kong napangiti siya eh. Heist, eto talagang si Sir Carson. Ang sama ng ugali. Baka malaman nila madam na nagliligawan kami. Malalagot talaga ako nito. Hay naku, boses mo, lakasan mo pa. Nainis ko ng wika sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi nito kasabay ng pagbukas niya ng bintana ng kotse. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang malakas itong sumigaw. I love you, Rosita. Oo na, hindi na ako titingin sa ibang babae. Sa'yo lang ako at ikaw lang ang naaanakan ko. Pangako yan. Malakas na sigaw nito sa gitna pa talaga ng matraffic na kalsada. Parang gusto ko nilang maglaho sa mundo dahil sa sobrang pagkapahiya. Paano ba naman kasi napapatitig sa gawin namin ang mga taong naglalakad sa bangketa? Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Wika ko sa kanya at ako na mismong pumindot sa buton para maisarang bintana. Halos daganan ko na siya, maabot ko lamang yon. Ano ba yung ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Halos pasigaw kong tanong kay Sir Carson. Nakalimutan kong amo ko pala siya at bumalik lang ako sa wisyo nang tumikim ang driver ni si Mang Jobert.
Kaunting push pa sir at pasasan ba't bibigay din si Rosita. Ganyan na ganyan ang ugali ng misis ko noong kabataan pa namin. Paayaw-ayaw tapos gusto naman pala. Natatawang wika ni Mang Jobert kaya lalo ko napasimangot. Natumbok niya kasi eh. Talaga Manong, palagay niyo po ba may pag-asa ako kay Rosita? Ngiting-ngiting tanong ni Sir Carson. Abay oo naman sir, kayong dalawang magkakatuluyan at magkakaroon kayo ng maraming supling. Nakangiting sagot ni Mang Jobert. Hindi ko na naman tuloy maiwasang mapakagat ng aking labi. Wala na, lagot na. Malalaman na ng mga kasamahan ko sa bahay at mga amo ko kung ano mga pinagagawa ni Sir Carson. Kita mo yan sweetheart, alam mo bang may pagkamanghuhula yan si Mang Jobert? Lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. Nakangiting wika niya sa akin sabay hapit niya sa bewang ko. Palapit sa kanya. Hindi na ako pumalag pa. Baka lalo mag-alborotong makulit na to. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Medyo sanay naman na ako sa pahawak-hawak niya kaya hahayaan ko na lang muna siya hanggang sa makarating kami ng bahay. Sweetheart, amoy araw ka. Saan ka ba nagsusuot? Next time huwag ka nang umalis ng bahay kapag hindi ka nagpapaalam sa akin ha. Narinig ko na namang sambit ni Sir Carson. Inamoy-amoy niya pa ang tuktok ng ulo ko. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Sino ba naman kasing matinong taong hindi mag-aamoy araw kung kanina pa ako nasa labas? At saka ano daw? Sweetheart? Abat, parang nasanay na talaga siyang tawagin ako sa ganung paraan ha? Wish ko lang na hindi ako dito mapagalitan nila madam sa pinagagawa ng anak nila. Malinis ang konsensya ko at hindi ako ang naunang ng landi. Sir, ano ba? Tama na nga yan. Alam mo naman na amoy araw ako eh, tapos dikit ka ng dikit sa akin. Hindi ko maiwasang bigkas at takmang uusog palayo sa kanya, pero buong pwersa niya akong hinapit sa bewang. Kulang na lang lingkisin niya ako. Huwag lang ako mawala sa kanya. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos. Saglit lang sweetheart, walang ganyanan. Kahit amoy araw ka na mabango ka pa rin sa pang-amoy ko. Sagot nito sa akin at sinubsob niya pa ang mukha niya sa leeg ko. Hindi ko na naman tuloy mapigilan pang mapalunok ng sarili kong laway. Ang lakas talaga ng topak ni Sir Carson na to. Hindi niya ba alam na gahiblan na lang ang pagpipigil ko at kaunting-kaunti na lang papatulan ko na talagang panglalandi niya sa akin? Bahala ng bukas, basta importante nag-enjoy ako ngayon. Char! Magpakasal na lang kaya tayo sweetheart. Ayos lang naman sa'yo kahit hindi pa ako makalakad, hindi ba? Malapit na akong gagaling. Muling wika niya. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ibig bang sabihin nagpo-propose na siya ngayon sa akin? Gayong nag-umpisa pa nga lang siyang manligaw. Grabe naman siya, ang bilis niya naman. Wala pa nga eh, tapos kasal ka agad. Kasal? Agad-agad? Bigkas ko sa kawalan ko nang may isagot sa kanya. Ewan ko ba? Nag-umpisa na namang magrigodo ng puso ko. Kumakabog na naman at para akong ninenervyos. Dapat siguro iwas-iwasan ko ng mga kakainom ng kape eh. Napapansin ko kasing ang bilis kong nervyosin itong mga nakaraang araw. Yes, hindi ba't magandang idea ang naisip ko? Don't worry, kahit kasal na tayo, liligawan pa rin kita. Gagawin kitang prinsesa sa ibibigay ko ang lahat ng naisin mo. Basta lang wag mo akong tanggihan kapag may gusto din akong gawin sa'yo. Nakangiti na naman yung sagot sabay kindat sa akin. Kaagad na naman tuloy akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Malandi talaga. Grabe, advance nga talaga siyang mag-isip. Feeling ko dinadaan niya ako sa paspasang paraan eh. Parang may humahabol sa kanya at gusto niya yatang maka-first base kaagad. Sa isipin yun, parang gusto ko tuloy kaltukan ng sarili ko. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Tinatakot ko lang ang sarili ko eh. Gayong hindi naman ako sure kung gaano nga ba talaga kaseryoso itong sa Sir Carson. Baka mamaya ginugood time niya lang ako. Pero parang seryoso siya eh. Halos nakayakap na kasi sa akin ngayon. Sir, pwede bang bitaw na muna? Hindi ko na napigilan pang sambit sa kanya. Sana lang makinig siya sa akin. Kanina pa kasi hindi normal ang paghinga ko dahil sa kaba eh. Hindi talaga ako komportable sa position namin ngayon. Huwag na, okay nang ganito. Saka ano yung sabi mo kanina? Sir, naliligaw na ako lahat-lahat. Sir pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi ba pwedeng sweetheart na lang din or hindi kaya Carson na lang? Malambing nitong sagot sa akin. Habang nakapulupot pa rin ang braso niya sa bewang ko. Naramdaman ko pa nga na humahaplos-haplos ang isa niyang kamay sa bandang tiyan ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Amo po kita kaya dapat lang na sir ang itawag ko sa inyo. Sagot ko naman sa kanya. Hindi ko ma-imagine sa sarili kung kaya ko ba siyang tawagin sa pangalan niya. Ayos lang kung kaming dalawa lang, pero paano naman kung may ibang taong makakarinig?
Nakakahiya't baka ito pang dahilan para matanggal ako sa trabaho. So sir din ang itatawag mo sa akin. Ayaw mo sumunod sa gusto ko? Malambing na sagot niya sa akin, kumakaasta siya ngayon, akala mo girlfriend niya na ako. Kaagad naman akong tumango sa tanong niya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang yumukot mabilis na lumapat ang labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlalaki ang mata ko sa pagkagulat. At dito mismo sa loob ng kotse at alam kong kita kami sa labas dahil hindi tinted ang naturang sasakyan. Walang pakundangang inangkin niya muli ang labi ko. Ramdam kong kapusukan niya kaya hindi kaagad ako nakareact. Paano ba naman kasi, ang sarap niya talagang humalik at ang sarap at ang bango ng hininga niya. Sa susunod na marinig ko pang tawagin mo kong sir. Hindi lang yan ang ipapatikim ko sa'yo. Mahinang bulong niya sa akin pagkatapos niyang pakawalan ng labi ko. Hiyang-hiya naman ako napaayos ng upo habang hindi ko mapigilang mapasulyap sa labas ng sasakyan. Nakastock pa rin kami sa traffic at maraming mga taong naglalakad, parunot pa rito sa mga bangketa. May iilan ding mga nakatambay at maaring naghihintay ng masasakyan. Siksikan ng mga sasakyan at alam kong maraming nakakita sa ginawa sa akin kanina ng Carson na to. Ganun ba talaga siya kahalimaw? Lahat ng isipan niyang gawin, ginagawa niya para lang mapasunod niyang isang tao. Bakit po ba kayo biglang nangahalik? Nakakahiya dahil may nakakita yata sa atin. Hindi ko maiwasang angal sa kanya. Natawa lang ito at parang wala lang sa kanyang sinabi ko. Maganda nga yan, parang maraming saksi na hindi ako nagbibiro sa sinasabi ko sa'yo kanina. Wag na wag mo kong tawaging sir dahil kahit kaharap natin ang buong mundo, hindi ako mangingiming parusahan ka. Seryoso niyang bigkas habang nangingislap ang mga mata nito sa sobrang tuwa. Hindi talaga ako magandang ideyang magkasama kami sa isang kotse at na-stuck kami sa traffic. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan kung bakit pa ako nakaisip na mag-day off. Buti pa, nanahimik na lang ako sa bahay nila. Well, hindi ka naiimik dyan. Don't tell me na ngayon pa lang pinag-iisipan mo na kung ano magiging future natin. Don't worry sweetheart, sinisigurado ko sa'yo na gagaling ako sa lalong madaling panahon. Makakalakad ulit ako sa ipapasyal kita sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Nakangiting muling wika ni Sir Carson. Hindi naman ako nakaimik dahil sa totoo lang, hindi ko rin kasi talaga alam kung anong sasabihin ko. Wala akong maapuhap na kahit na anong salita. Sobrang bilis kasi talaga ng mga pangyayari. Parang kailan lang nung pumasok ako sa bahay nila. Parang kahapon lang yun. Tapos ngayon naglalandian na kaming dalawa. Sir, hindi ko natuloy ang nasasabihin ko nang mapansin ko na muling humigpit ang pagkakahapit niya sa akin. Muli kong na-realize na mahigpit niya palang pinagbabawal na tawagin ko siyang sir. Baka maparusahan na naman ako nang wala sa oras. Sorry po, ibig ko sabihin Carson pala. Tama, Carson. Nakangiwi kong bigkas. Mahina naman itong natawan na para bang tuwang-tuwa din siya na natataranta ko ngayon. Ano yun, sweetheart? May gusto ko bang itanong sa akin? Malambing yung sagot. Hindi ko tuloy mapigilan na sarili kong mapangiti. Parang musika kasi talaga sa pandinig ko tuwing tinatawag niya akong sweetheart eh. Feeling ko tuloy napaka-special ko. Kuan, saan ba tayo pupunta? Bakit parang ibang daan itong tinatahak natin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Matiwasay naming nalagpasan ng buhol-buhol na traffic pero nagtaka naman ako dahil ibang daan ang tinatahak namin. Hindi ito ang daan pauwi ng bahay kaya hindi ko na napigilan pang sarili ko na mapatanong sa kanya. Baka kasi kung ano na naman ang naisip niya at kung saan niya ako dadalhin. Sa mansyon tayo, ilang buwan na akong hindi nakadalaw doon at baka nagtatampo na sila grandma at grandpa. Sagot niya sa akin kasabay na pagdampi na naman ang labi niya sa tuktok na ulo ko. Hindi ko na siya sinaway pa, total masarap naman sa pakiramdam. Hindi ko na rin nilabanan pa ang sarili ko at kusa na rin akong sumandal sa matigas niyang dibdib. Ayaw niya akong pakawalan, pues bahala siyang mangalay ngayon. Sasandalan ko siya hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin. Weekend nga pala ngayon at kapag mga ganitong araw, napapansin ko nagtitipon-tipon ng buong Velasco clan. Hindi naman na itong unang pagkakataon na makaapak ako ng mansyon dahil noong nasa kay Ma'am Julian pa ako nagtatrabaho. Palagi niya akong sinasama doon. Himala yata ngayon dahil naisip nitong si Sir Carson na bumisita ng mansyon. Baka nasa mood siya na nahimik na rin naman si Carson buong biyahe namin na siyang labis kong pinagpapasalamat. Naubusan din siguro ng sasabihin pero panaka-naka niya pa rin hinahaplos ang bandang tiyan ko. Kahit na nakikiliti ako, hinayaan ko na lang. Baka bahagi ng paglalambing ang ginagawa niya ngayon sa akin at wala na rin akong lakas ng loob na sawayin siya.
Baka magreklamo na naman at mapahaba ulit ang pag-uusap namin. Ang bilis pa namang minsan magbago na ugali niya. Pagdating ng mansyon, kaagad namang nagsilapitan ng iba pang mga pinsan ni Carson nang mapansin nilang pagdating namin. Sila na rin mismong tumulong para matransfer sa wheelchair ang lalaking nagpatibok na rin ng puso ko ngayon. Hindi ko rin alam kung kailan nag-umpisa, pero alam ko sa sarili ko na mahal ko na rin siya. Na malaking bahagi na rin ng puso kong napasok at naangkin na rin niya. Kung hindi lang ako nag-alangan ng estado ng buhay na meron kami ngayon ay baka ako na mismong unang hahalik sa kanya kapag naglalambing siya sa akin. Aminado naman ako sa sarili ko na mahal ko na talaga siya. Hindi ako papayag na hahaplos-haplosin niya ako or hahalik-halikan sa labi kung hindi ko siya mahal. Kaunting hilot na lang talaga at bibigay na ako sa kanya. Parang gusto ko na rin siyang tawaging sweetheart. Ayan oh, sa wakas, dumating ka din. Naputo lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong boses ng isa sa mga pinsan ni Carson. Hindi lang ako sure kung si Logan or si Luther ba to. Magkamukha kasi ang dalawang iyon at wala akong makitang palatandaan sa kanilang dalawa para makilala ko kung sino nga ba sa kanila si Luther at Logan. Para kasing naramdaman ko na nagtatampo na sila grandmama at grandpapa sa akin kaya dumaan na muna ako dito. Kamusta kayong lahat? Nakangiting sagot naman ni Carson sa kanyang mga pinsan. Tahimik lang ako nakamasid sa kanila habang nagkakamustahan sila. Mukhang laki na nga talaga ng pinagbago ng amo ko. Hindi na nagsusungit eh. Tamang-tamang dating mo insan, balak namin magtagay ngayon. Sali ka sa amin. Narinig ko namang sabat ni Sir Jiho. Nakangiting naglalakad dito palapit sa amin kaya hindi ko na maiwasang mag-alala sa huling sinabi niya. Tagay daw, as in inuman? Pwede na ba sa Sir Carson makipag-inuman ngayon? Hindi pwede yung iniisip niyong mga pinsan. Bawal pa sa akin ng tagay. Hindi pa pwede. Nakangiting sagot naman ni Sir Carson. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig sa kanya. Ang gwapo niya pala talaga, lalo na kapag nakangiti siya. Lumilitaw ang mapuputi niyang ngipin na binagayan na medyo pinkish na labi. Sa bagay, hindi kasi naninigarilyo itong si Sir Carson. Kaya ganyan kagandang makikita sa bibig niya. Kaya din sigurong sarap niyang humalik at bakit hindi pwede? Kahit ilang shots lang, sagot ulit ni Sir Jiho. Parang gusto ko na tuloy magalit sa kanya. Sinabi na nga hindi pwede na mimilit pa. Bawal pa, sa kanya lang siguro kapag tuluyan na akong gumaling. Sagot naman ni Carson. Napansin ko na pasulyap pa sa Sir Jiho sa akin at pilyong ngumiti. Bakit? May nagbabawal ba? Pinagbabawalan ka na ba niyang uminom? Gusto mo ipaalam kita sa kanya. Papayag yan. Mukhang mabait naman eh. Pilyong sagot ni Sir Jiho na sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Hindi ko alam pero bakit pakaramdam ko akong pinaparinggan niya. Ay, gusto ko pa yata akong idamay na magpipinsan na to sa kalokohan nila. Ngayon pa man ko akong tatanungin, hindi pwedeng uminom ng alak si Carson. Bawal dahil hindi maganda sa kalusugan niya. Sweetheart, paano ba yan? Iinom ba ako? Tahimik lang ako nanood sa kanilang magpipinsan nang hindi inaasahan ako naman. Ang pinagbalingan ng tingin ni Carson at nagtanong kung pwede daw ba siyang uminom. Ang ending, sabay-sabay tuloy na patingin sa akin ng mga pinsan niya na sila Luther, Logan at Jiho. Parang gusto ko na lang bumukal sa lupa at lamunin na lang ng matinding pagkapahiyang nararamdaman ko. Imagine, talagang nagpaalam siya sa akin kung pwede ba siyang uminom with matching pagtawag ng sweetheart habang kaharap namin ng mga pinsan niya. Ano na bang nangyayari kay Sir Carson? Bakit parang kinain na yata ng sistema ang utak niya? Bakit feeling ko super special ko na talaga sa kanya? Parang gusto ko na tuloy maniwala ngayon na tunay at wagas ang pag-ibig na nararamdaman niya sa akin. Yan tayo eh, sweetheart ha? So ibig sabihin ba nito na kayo na? Na sinagot ka na niya? Kagad na sabat ni Jiho na may halong panunodyo sa boses. Hindi ko na tuloy malaman pa kung anong gagawin ko. Nahihiya talaga ako sa kanilang lahat. Bakit ba napakabulgar nitong si Carson? Parang gusto niya yatang ipagmalaki sa lahat na mahal niya ako. Not yet, hindi niya pa ako sinasagot pero malapit na. Buong kumpiyansa habang nakangiti na sagot naman ni Carson. Hinawakan niya pa ako sa kamay sabay pisil. Wow, inggit match naman ako nito. Makahanap na nga rin ng magiging sweetheart. Tumatawang sabat naman nang hindi ko malamang si Logan ba or si Luther. Basta magkamukha nga kasi silang dalawa. Para silang pinagbiyak na bunga at ang hirap tandaan. Tama na nga yan, hindi sanay ang sweetheart ko sa mga ganyang biro niyo guys. Saway naman ni Carson sa kanyang mga pinsan. Naramdaman ko pa na nilalaro-laro niyang daliri ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti sa buo kong pagkatao.
Ay, ano na lang kaya ang gagawin ko nito? Ano kaya magiging reaction nila madam kapag nalaman nilang nilalandi ako ng anak nila? Magagalit kaya sila sa akin? Kahit sang anggulo tignan, hindi talaga kami bagay ni Sir Carson eh. Kaya lang, ang kulit naman kasi talaga ng anak nila. Ayaw paawat. Masyadong makulit at talagang pinagkalat niya pa sa pinsan niya. Nag-aalala ako na baka malaman ito ng buong Velasco clan. Natatakot ako sa magiging reactions nila. Pumayag ka na Rosita, kami nang bahala kay Carson. Much better na kilalanin mo na muna ang pinsan namin bago mo sagutin. Lalasingin na muna namin pagkatapos tanungin mo ulit siya kung mahal ka ba niya. Kung hindi ang sagot niya, mag-isip ka na. Natatawang sabat naman ni Jiho. Sa kanilang magpipinsan mukhang siyang mapang-asar. Parang hindi din broken-hearted dahil nagawa niya pang magbiro ngayon. Bakit ako? Hindi naman ako doktor niya para magdesisyon kung pwede ba siyang uminom or hindi. Naiilang nasagot ko sa kanila. Ayaw ko nang pansinan muna ang iba niyang pasaring. Basta ayaw kong uminom muna ng alak si Carson at final ang decision ko. Nagkatinginan na munang magpipinsan bago ko muling binalingan ni Jiho. Kung halimbawa lang naman na ikaw ang tatanungin, payag ka ba? Papayag ka bang uminom si Carson kasama namin? Rosita naman, come on! Oo't hindi lang naman ang isasagot mo. Huwag ka nang magturo ng ibang tao. Makulit na pangungumbinsi ni Jiho. Hindi ko naman maiwasang mapakagat sa sarili kong labi. Ang kulit niya talaga. Hindi bagay sa appearance niya pinapakita niyang pag-uugali ngayon. Hindi bawal sa kanya. Mahina akong sagot. Kaagad namang umugo ang hiyawan na may kasamang pangangantsaw. Yan tayo iba na talaga kapag may sweetheart. May pumipigil na. Ikaw na insan, ikaw nang pumapag-ibig. Sabay-sabay na kantsaw nila, imbis na mapikon si Carson, tumawa lang din ito ng malakas. Para bang sinasabihan niya din ang pangungulit ng mga pinsan niya. Oo na at alam kong inggit na inggit kayo sa akin ngayon, lalo ka na Jiho, nangasar pang bigas ni Carson. Sa isang iglap, kagad naman naglahong ngiti sa labi ni Jiho. Napalitan niya ng lungkot sabay titig sa kawalan. Hindi ko tuloy napigilang kalabitin si Carson kaya napatingin din siya sa akin. Ikaw talaga, bakit pinapaalala mo pa? Mahina akong tanong sa kanya. Matamis lang ako nitong initian sabay pisil sa palad ko. Hayaan mo siya, maganda nga yung palaging pinapaalala sa kanya para magkaroon siya ng courage na hanapin si Alma. Mahinang bulong niya rin sa akin. Pagkatapos mo din itong binalingan ng kanyang mga pinsan. Paano ba yan? Ayaw ni Rosita kaya hindi ako pwedeng uminom ngayon. Next time na lang mga pinsan. Kapag magaling na talaga ako, maiwan ko na muna kayo. Pupuntahan na muna namin sila grandma at grandpa. Muling wika ni Carson at inumpisahan niya nang mag-operate ang kanyang wheelchair. Papasok na kami sa loob ng mansyon nang makasalubong namin si Madam Juliana. Kagad pa siyang napangiti nang mapansin niyang presensya ni Carson. Oh, mabuti naman at sinunod mo sinabi ko sa'yo kanina na dumaan ka dito sa mansyon. Nasa loob ng living room sila grandma at grandpa mo. Puntahan mo na muna, wika ni Madam Juliana sa kanyang anak. Sure ma'am, magpapakita lang ako sa kanila at wala akong balak na magtagal. Pagod si Rosita at gusto kong magpahingan muna siya. Sagot naman ni Carson sa kanyang ina na siyang kaagad na pinanlaki ng mga mata ko. Bakit ako? Bakit ako na naman ang dinahilan niya sa kanyang ina? Ay, pasaway talaga. Ang lakas ng tama ni Kenneth ngayong araw. Ilang oras lang ako nawala sa tabi niya, ang laki na kagad ng pinagbago ng ugali niya. Palagi na lang akong idinadahilan niya. Grabe siya. Naku, ayos lang po. Wala pong problema. Hindi po ako pagod. Sagot ko habang pilit kong hinuhuli ng tingin ni Carson. Gusto ko sana siyang pagsabihan pero nahihiya naman ako dahil kaharap namin ang kanyang ina. Kung tutuusin, wala talaga akong rights para sumbat sa pag-uusap nila. Masyado lang talagang pasaway itong si Carson. Kaya hindi ko mapigilan sarili ko na sumabat. Ayos lang yan, Rosita. Walang problema. Naintindihan na lahat ang kondisyon ni Carson. Kaya walang problema kung gusto man niya umuwi kagad. Pasensya ka na pala. Hindi tuloy natapos ang day off mo dahil sa pasaway na batang ito. Talagang tinuloy niyang banta niya kanina na susunduin ka para pauwiin. Sagot naman ni Madam, hindi ko maiwasang mapangiti. Mabuti na lang talaga at mabait itong si Madam Juliana.